Currently nga meron ng 22 chapters ang Elbaf arc. At ilang bagong karakter na nga rin ang nakikilala natin sa arc na to na talaga namang impressive ang pinapakita sa atin. Meron nga ring mga lumang karakter na talaga namang napakalalakas. Kaya naman sa video nga na to aalamin natin kung sino nga ba ang pinakamalalakas sa kanila. Kikilalanin nga natin sa video na to kung sino ang top 10 na pinakamalakas ngayong Elbaf arc. At para umpisahan nga itong topic natin syempre mapunta na kaagad tayo sa ikasampo sa listahan natin. Ito nga si Sanji. Yes, medyo mababa nga sa listahan na to si Sanji dahil ang pinag-uusapan nga natin yung present time. Meaning kung magpakita man si Sanji ng lakas o improvement sa mga susunod pa na chapters paniguradong aangat siya sa listahan na to. Pero sa ngayon nga ikasampu siya sa listahan natin. Bakit? Dahil during Egghead Island arc nga nakita naman natin yung naging performance ni Sanji sa mga Gorosei. Hindi nga siya nakalapit kay Gorosei Saturn. Kay Gorosei Nasujuro naman inatake lang siya neto na parang pagkain niya. Siya nga rin yung rason kung bakit nagawang maatake ni Admiral Kizaru si Vegapunk sa dahilan na hindi niya ito na-secure. Yes, no doubt na may ibubuga si Sanji pagdating sa labanan. Pero pagdating nga sa mga heavyweights ng world government gaya ng mga Gorosei hindi pa natin nakikita na nagtatranslate itong lakas niya. Kaya naman ilalagay nga muna natin siya sa ikasampo sa listahan natin. Ang ikasyam naman itong sila Brogy at Dory. Unlike nga kay Sanji na ipinakitang walang binatbat sa mga Gorosei, though nakita naman nating nasipa niya si Nasujuro, itong sila Brogy at Dory nga hindi gaanong na-overwhelm sa kanila. Nagawa nga rin nilang mahiwa itong si Gorosei Jupiter. Meaning kaya ng dalawang to na ma-withstand kung sino mang Gorosei ang aatake sa kanila. At dahil nga sa rason na to nilagay ko silang dalawa na slightly na mas mataas sa listahan natin kesa kay Sanji. Bali, speaking of Sanji, similar nga sa kanya na walang palag sa mga Gorosei, ganito nga rin yung naging senaryo para kay Zoro. Pero unlike nga kay Sanji na maraming Gorosei ang na-encounter, itong si Zoro nga isa lang. At ito nga si Gorosei Nasojuro. Yes, hindi nga masyadong hina-highlights ni Oda si Zoro sa paglaban niya sa mga Gorosei. Since sa buong Egghead Island arc nga parang nilalayo niya si Zoro sa mga ito. Pero may idea naman na tayo sa kung anong lakas ni Zoro. Kaya na nga niyang mag-quote ng Conqueror's Haki. Though hindi pa nga niya ito na ma-master, nakita naman natin ginamit niya na to laban kay Kaido. Ibig sabihin, mas may advantage siya kesa sa tatlong karakter na una kong nabanggit. At dahil dito masasabi nating mas mataas si Zoro sa mga ito. Kaya naman siya nga ang ikawalo sa listahan natin. Ang sumunod naman itong si Saint Gillingham. Yes, masasabi nga natin na parang ang unfair na mas mataas sa listahan na to itong si Gillingham kesa kila Sanji, Zoro, Brogy at Dory. Pero ang argument nga dito yung kakayanan ng mga Holy Knights na makapag-regenerate. As long as hindi pa nga nare-reveal yung kahinaan o kung paanong mareresolba itong pagpatay sa mga Holy Knights, sa tingin ko na marapat lang na mas mataas sa listahan na to itong mga Holy Knights ngayong Elbaf arc. Dahil napaka-overpower nga netong pagre-regenerate. Kumbaga kahit anong gawin mo sa kanila, ibuhos mo man yung lahat ng kakayanan mo, babalik at babalik lang sila sa normal. Meaning mas malakas talaga sila in a long run. Pero kung sakali nga at madiscover na yung paraan kung paanong hindi na makakapag-regenerate pa itong mga Holy Knights, paniguradong bababa sila sa listahan na to. Pero sa ngayon nga sa tingin ko na sakto lang itong ikapito sa listahan natin para kay Gillingham.
So similar nga kay Gillingham, ganito rin yung reason para sa ika-6 at ika-5 sa listahan natin. Ito nga sila Saint Summers at Ganku. Ang pinaka nag-boost nga sa kanila sa listahan na to yung kakayanan nilang makapag-regenerate. Bukod pa nga dyan nakita rin natin yung kakayanan ni Ganku na lumaban. Hindi nga siya pipitsugin lang gaya ng mga nagdaang villain sa One Piece. May skills talaga siya in battle. Ipinakita nga niya yan sa pagharap niya sa grupo nila Jinbei. Si Summers naman ganun rin. Kaya nga rin niyang humarap sa malalakas na kalaban gamit itong kakaiba niyang devil fruit na Thorn Fruit. Sa tingin ko nga mas superior itong dalawa na to kesa kay Gillingham na ang kakayanan gawing reality ang mga panaginip. Pero itong kakayanan kasi ni Gillingham napatunayan nating hindi naman gaanong kalakasan ang mga sinasamo niya. Unlike sa powers nila Ganku at Summers na talagang pang one-on-one yung mga kakayanan. Speaking of superiority, ang ika-4 nga sa listahan natin at possibly na pinakamalakas sana sa listahan na to kung ang usapan lang 30 years ago, ito nga si Scupper Gaban. Yes guys, siya nga ang pumang-4 sa listahan na to. In recent chapter nga dahan-dahan nang nire-reveal kung gaano ba talaga kalakas itong si Gaban. Ipinakita nga kung gaano siya kabilis. Sa sobrang bilis nga niya hindi na namalaya ni Summers na naputol na pala yung kamay niya. Kaya nga rin ni Gaban na mag-summon ng mga shockwaves gamit lang yung mga palakol niya. At higit sa lahat capable din siyang gumamit ng haki. Dahil nga sa status ni Gaban na left hand man ni Roger, agree din naman siguro kayo na mas mataas siya sa listahan natin although matanda na siya. Hindi pa nga natin nakikita itong buong lakas ni Gaban ngayong Elbaf arc since pilit pa nga rin tong tinatago ni Oda. At naniniwala nga ako na talagang hindi rin ito i-reveal ni Oda dahil ganito naman siya sa bawat misteryosong karakter na nakikilala natin. Gaya na lang ni Rayleigh na hindi niya gaanong hinighlights ang kakayanan during Sabaody Archipelago arc. Bali sa tingin ko nga kahit glimpse lang ang ipakitang lakas ni Gaban sa ating mga fans, sa tingin ko nga na sapat na itong resume niya para kilalanin na isa sa mga pinakamalalakas ngayong Elbaf arc. Speaking of pinakamalalakas, pwede naman bang mawala sa listahan na to si Loki? Currently nga siya ang kinikilalang pinakamalakas ng mga giants ng Elbaf. Base nga sa information patungkol sa karakter niya, talagang malahalimaw daw yung kakayanan neto. Nakita nga natin ng bahagya yan sa pag-atake niya sa Tree of Adam. Pero unlike nga kay Scupper Gaban, pati na sa mga Holy Knights na aktual nating nakita o nakikita yung mga kakayanan nila, currently nga na kwento pa lang itong nadidinig natin patungkol kay Loki. Wala pa nga siyang aktual na ipinapakitang ikakamanghan natin. At dahil nga sa rason na to, inilagay lang muna natin siya sa ikatlo sa listahan natin. Pero kung sakali nga at makawala na siya sa kadena niya at ipakita niyang totoo nga itong mga binibitawang kwento patungkol sa lakas niya, panigurado mas tataas pa siya sa listahan na to. Anyway, ang ikalawa nga sa listahan natin itong si Figureland Shamrock. Currently nga wala na siya sa Elbaf. Bumalik na nga siya sa Merijoa. Gaya nga kay Loki, bahagya pa lang rin ng kakayanan ni Shamrock ang nakikita natin. Ito nga yung pagsasamon niya ng Cerberus gamit yung espada niya. Pero unlike nga kay Loki, itong si Shamrock kasi meron tayong basihang karakter para masukat natin yung possible na lakas niya. At ito nga yung kakambal niya na si Shanks. Alam naman nating lahat kung gaano kalakas si Shanks. Mabilis nga ito at capable gumamit ng lahat ng types ng haki. Meaning kung ganito kalakas si Shanks, malamang na hindi nalalayo sa kanya itong kakambal niya na si Shamrock. Plus possible nga ring merong regeneration powers itong si Shamrock. Kaya naman dahil nga sa mga rason na to, siya ang ikalawa sa listahan
listahan natin. At ang nanguna nga na pinakamalakas ngayong Elbaf arc obviously na itong bida natin na si Luffy. Dahil nga sa pag-a-awake niya ng Gear 5 at dahan-dahan niya na tong nakakabisadong gamitin, sky's the limit nga yung potensyal para kay Luffy. Agree naman siguro tayong lahat na yung siyam na nabanggit ko sa listahan na to kayang-kayang talunin ni Luffy in one-on-one, diba? At dahil nga sa patuloy na improvements pa ni Luffy, idagdag mo pa yung potensyal na pagtitraining sa kanya ni Gaban, masasabi nga nating deserve niya itong number 1 sa listahan natin. Bali, para sa inyo ba, sino sa tingin nyo ang top 10 na pinakamalalakas ngayong Elbaf arc? Kung meron nga kayong top 10 na naiisip, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!